Hi guys, welcome back to another episode of How to Be You. Nung nakaraan po, nakasama natin si Mayor Rex doon sa Valenzuela City Hall. At syempre, medyo malapit-lapit na tayo sa mga Gatchalian Brothers. Kaya nandito ngayon tayo sa isa pang napakahusay na leader ng Valenzuela City. Oo, tama kayo. District 1 Congressman ng Valenzuela City, Congressman Wes Gatchalian. Tara, samahan niyo ako. Kausapin natin si Congressman. Let's go. Congressman, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po kami, ang buong team ng How to Be You. Siyempre po na-excite po ako at ang buong viewers po na makapakinggan po kayo sa mga inyong sasagot sa aming mga katanungan. So without any further ado, unahin ko na ang first set of questions. Ano po bang secret po ninyo sa inyong skincare habits? Like, ano po bang ginagawa niyo sa... Kasi napakaputi niyo po, napakakinis. Kala ko naman kung ano yung tatanong mo. Well, actually, pag may nagtatanong, palagi kong sinasabi sa kanila na never ho ako pumunta sa derma. Ano bang ginagawa natin? You know, every night ay diligent tayo in washing the face bago matulog, no? At importante po, meron kayong asawang maarte. Dahil ang asawa ko is very vain yan, no? Pagdating sa kutis, pagdating sa mukha. So, Talaga po? siya na siguro nag-aalaga sa akin. Yun lang, siyempre, after natin umikot sa distrito, naghuhugas na ng mukha. And of course, the stress adds the factor there, no? Siguro mas relax ang mukha, ang kutis mo kung you're less stressed in life, no? At may Okay. nag-aalaga sa'yo. Wow. Nabanggit niyo po, Congressman, sorry. So, you are a family man. Yes, no? yeah. Dumating po ba sa punto niyo na nahirapan kayo na pumili between your family and your constituents? Magandang question yan dahil ang hirap balansehin ng buhay ng isang public servant and then may dalawang anak kang pinapalaki pa. At just to inform you, Rhea, ang anak ko, 6 years old tsaka 4 years old. So ito yung stage na talagang hinahanap ka araw-araw at tuwing umaalis ka ay hinahabol ka, no? Ang maganda, I have a very understanding wife dahil bago naman kami ikinasal ng aking asawa, matagal na rin kaming mag-boyfriend-girlfriend, no? Bago pa ako pumasok sa politika, she was there already. So naintindihan niya all the steps hanggang my first run in the party list in Alay Buhay, campaigning, at ngayon naman district congressman, no? So, napag-usapan namin ng malalim na, yung nagkaroon kami ng pangalawang anak, kung paano balansehin yung oras natin, no? At syempre, there are days na tulad ng linggo, talagang binibigyan na natin sa kanila yan. Congressman, nakita ko no, na parang napaka-soft-hearted niyo as a father. Pero, in contradictory po doon sa ibang mga tao na nakikita kayo, parang sinasabi kasi nila parang kung makita ko at makausap si Congressman Wes ay brusko, stricto. Di ba? Ako, honestly, Congressman, no, parang I feel intimidated when I talk to you. Before pa, when nung unang panahon pa. Kayo po ba bilang Congressman Wes Gatchalian, did you feel uncomfortable or intimidated sa ibang tao? Alam mo, yung title na yan is just a position, no? But then again, tandaan nyo na kami ni Mayor ay kabataan compared to the other public servants, no? Minsan lang talaga siguro nasanay ang mga tao na may notion na pag ikaw ay mayor, congressman, napakataas mong tao, hindi ka maabot, hindi ka pwedeng lapitan. Lalo na ako, I'm just young, ay ang public servant. So iba yung pakikitungo natin, lalo na sa mga kabataan, no? The time na umikot na ako sa distrito at mahalubilo na tayo, makausap tayo, doon natin nakikita yung paano tayo mas komportable. And alam nyo, palagi natin pinapakita na ito po ay position lang eh. Position na hindi ho nanggaling sa akin, pero bigay ng tao sa akin itong position nito. I always remind myself, ako po ay isang lingkod bayan. Hindi tayo mas mataas sa kanila. In fact, mas mababa ako sa tao dahil ako hinalal ng tao every 3 years. Kaya utang na loob ko na paglingkuran kayo at utang na loob ko rin iparamdam sa inyo na magkapantay tayo, no? Pagdating sa paglingkod, wala ho diyang mayamang mahirap. Kaya nga representative ang tawag, the people expect you to represent them in all aspects of their life. Nabanggit niyo po ang kayo ay kabataan. Ano po ang mga malaking plano para po sa kabataan? Meron tayong tinatawag ditong Serbisyong Kakaiba Project. Ito yung flagship project na akin pong ilulunsad. Meron tayong tinatawag nating Wellness, Entertainment, and Sport Arena sa Barangay Punturin. Ito ang pinakamalaki, pinaka state-of-the-art
na multi-sport facility sa ating lungsod, no? Sa loob niyan ay meron tayong 2 basketball court, meron tayong volleyball court, may badminton court, meron tayong chess, may billiards, meron tayong 300 square meter na gym. Isa na sa pinakamalaking gym dito sa ating lungsod na para sa pampubliko ito. Pampubliko? Libre ho ito. At ito pong Wellness, Entertainment at Sport Arena, may seating capacity ng 2,000, no? At pagkasama po yung gitna, let's say non-sport activity, kaya po ng 3,000 tao ito, no? So actually ito, eksakto. Meron tayong picture dito. Yan po ang itsura ng West Arena na kasalukuyan po ay almost 60% done na ho sa Punturin, no? As you can see, 2 court yan, hindi lang isa. Ang kahoy ho nito ay galing pa sa Amerika na dumating na rin last week. At ito ay maple wood flooring, state of the art, lahat po ng best equipments po ay linagay natin para ho sa kabataan. Alam nyo, Rayan, na-realize ko na after nitong SEA Games, no, napakarami nating taga Valenzuela, mga kababayang nanalo. Exactly po. Sa iba't ibang larangan, fencing, taekwondo, etc. Na-realize ko na maraming talentong kabataan dito sa lungsod ng Valenzuela. Ngunit wala lang isang lugar kung saan pwede nilang mahubog ang kanilang mga skills at isang area na kung saan pwede tayo mag-develop ng mga sports program, no? Para habang bata pa lang, ma-discover na natin, suportahan po ng ating gobyerno, bigyan natin ng isang pasilidad, balang araw baka maging Olympic medalist yan. Manny. Balang araw maging next Manny Pacquiao yan. By the way, may boxing ring din Wow, tayo sa talaga loob, po? no? Oo. Wow. So, itong Wellness, Entertainment and Sport Arena will be open to the public. At ang intention natin dito ay to really bring in the sports program na magpre-prepare sa kanila, whether SEA Games, ASEAN Games, Olympics, or kahit yung inter-school activity, inter-murals, inter-college activity. Doon na rin po. Doon na natin gawin. At likewise, ito rin ang venue na pwede tayong mag-imbita ng mga sports competition. Intercity. Tulad ng MPBA, Yo, no? wow. Mga volleyball competition, pwede na rin natin ma-invite ang mga kapitbahay natin. At least ito, meron na tayong something to be proud of in Valenzuela, the very first state-of-the-art facility. Nakakalula yung congressman kasi first time sa buong history siguro ng Valenzuela na magkakaroon. Pero congressman, tanong ko po doon sa mga sports, 100% lahat po ng sports ay available or Hindi do we naman. have Yung sa extreme sports like skateboarding, ganun. Meron po ba tayong ganun? Ay, wala pa eh. Actually, sa totoo lang, ang original plan na aking dream, alam mo, Rayan, bata pa ako, nadidream ko na ito eh. Kasi nakita ko talagang kulang na kulang tayo, no? Unang-una, noong panahon, yung ako po'y lumalaki sa ating lungsod, sanay akong lumaki sa pabrika, no? Sa loob mismo ng pabrika, pero outside the pabrika, wala namang masyadong mapuntahan. Kaya yan ang naging inspiration ni Mayor Rex nung tinayo natin yung People's Park natin. Ngayon, 2 na, may family park na, no? So, next naman to the next level, yun nga, kakulangan naman ng recreational centers natin. Kaya ito na po ang sasagot dyan. The real vision there is really kung pwede hong magkaroon tayo ng swimming pool, mas gugustuhin ko pa magkaroon tayo ng tennis court, mas maganda. Kaso lang problema natin yung spasyo. Dito sa Valenzuela, talagang kulang na tayo sa space. Kaya, sad to say, wala tayong mga extreme sports, wala tayong mga rock climbing or skateboarding. Although maganda yon para sa kabataan, pero medyo limited ang space natin. Congressman, sorry, at matanong ko lang din po, napakaganda po nung tinatahak po ng leadership niyo po. Can you tell us kung anong leadership techniques po ang meron kayo at ginagawa and how you deal with the politics itself? Siguro, the politics will be easy to deal kahit na marami sa makasama natin, obviously. Lalo na sa Kongreso. Mga hindi pa pinapanganak, congressman na sila, no? Ilang dekada na silang naupo, no? At siyempre, comparing to them, yung experience nila malalim na. But siguro, the most important thing, pag dedication mo at yung heart mo is ready sa papasukin mo, the rest will come easy, no? Focus lang tayo sa pagsaserbisyo at wala nang iba, ay siguro tingin ko naman mabilis natin makukuha yung mga steps in the political ladder. Nabanggit nyo na when you are young, lumaki kayo sa pabrika. Tanong ko lang po, paano po ba kayo bilang anak sa inyong mga magulang? Siguro ako pinakamabait eh. Ano ba sagot ni Mayor? Tama po kayo. Ang sinabi po ni Mayor Rex na alala ko, kayo po ang pinaka... Ganun ba? Hindi siya nagkakamali doon. Tama po. Tingnan natin sa interview mo kay Senador kung anong sagot. No? Tinignan natin. Pero kidding aside, ano kami, Rian, 4 boys kami, no?
So, imagine mo, usually pag lalaki, brusko, lahat yan, magulo talaga, pasaway. Like any other children, no? Nag-aaway rin kami, lumaki rin kaming nagbabasketball, nagtatakbuhan, may napipilay, may umiiyak. Normal na buhay. No? Pero ako kasi ang youngest sa pamilya, so I guess maraming mga kapatid na nagdidisiplina sa amin at nagtuturo sa amin. At isa na dyan, syempre si Senator Win. No? Panganay si Senator Win, ako bunso. Siguro among the children, ako yung nakikinig kasi tatlo yung pinapakinggan ko. Correct. Siyempre, takot na takot ka. Hindi ka pwedeng boss doon sa bahay. Tama. So ako yung pinakatahimik lang. Ano po ang pinaka-dream nyo bilang si Wes Gatchalian? Ako, mahirap na tanong yan. Well, alam nyo, minsan, kung dumating ka rin sa punto ng buhay mo na pinagpala ka ng Panginoon to be in this position, you have a very supportive family, siguro ang aking hingiin is, ibang tao siguro have aspirations pa na, I don't know, yumaman, maging mas makapangyarihan, or sa akin siguro is a simple life is better, Alam mo, when you get to this point, parang wala ka na rin masyadong ipuprove pa sa ibang tao. But gawin mo lang yung trabaho mo, gawin responsibilidad mo sa pamilya, you have a quiet life na ang pamilya mo ay healthy. Ayan guys, natapos yung aking first set of questions. Yun yung personal kong tanong kay Congressman. Let's move on our second set na question. Ito ay galing sa netizens. So, babasahin ko na ang number 1 question para kay Congressman. Number 1, Congressman, ano po sa palagay niyo ang pinakapasaway na barangay dito sa Valenzuela? Actually, sinagot po ito ni Mayor. Pero kayo po, kung gusto niyo pong sagutin. Si Mayor mas makakaalam kasi si Mayor po ang day-to-day na nagbabantay talaga. Pero tingin ko pantay-pantay lang tayo. Talaga namang walang perfect, no? Siyempre, may malalaking barangay na maraming komunidad doon na may mga pasaway at komunidad na hindi makontrol. Unfair naman to say dahil yung iba naman maliit lang na barangay. Siyempre, mabilis i-control. It's again, how the leadership of the barangay officials and the local officials na namamalakad there, alam nyo kung wala yung tulong ng ating mga barangay officials, talagang mas in a bad state ang Valenzuela. Nagpapasalamat ako sa ating mga kamitan, sa ating mga kagawads, lupon, tanod, bantay bayan, pulis, dahil sila nga yung pinakapagod Sila yung hindi natutulog dahil talagang kailangan nilang asukasuhin ang mga pasaway sa lugar nila. At buti na lang, napaka-cooperative ng ating barangay officials. Kung ano man ang mga hamon na ibinato sa kanila, they were up to the challenge. Kaya tingin ko naman, pantay-pantay lang. Talagang hindi maiwasan na may mga barangay na malaki na meron talagang maraming makukulit. Very safe, Congressman. So, yun po, from Lovely Ramos ng Barangay Bignay, bakit po blue ang napili yung trademark color? At hindi pula katulad po ng ibang Gatchalian brothers. Yan. Good question, no? Alam nyo, napili ko yung blue. It started yung tumakbo kong party list congressman sa Alay Buhay. Tumitingin kami ng mga logo at naghahanda na ako sa pagtakbo ko. Nakita ko yung blue kasi it's really more of bravery for me. Kumbaga, kung papasok ka sa politika, first time ko lang yun And syempre, yung papasok ka sa lugar na hindi mo alam, wala man akong kapatid doon, wala akong kakilala, talagang ang laking hamon. Kaya I chose blue kasi I think it's bravery going into the areas na uncharted territory outside of Valenzuela, outside of my home court, it shows bravery na kahit bata ako, kahit una pa lang ako nagpapakilala, na kaya natin gawin yon. At true enough, sa blessing na ating Panginoon, nanalo po ako. At one time ako na po bilang party list congressman at 2 times bilang district congressman. Bali po, Congressman, yung pagtakbo nyo sa party list color blue, magpapalit po ba kayo ng kulay blue or still you will use the blue? Or may diferensya po ba yung blue sa red nila Mayor Rex? Or isa lang po? Siguro hindi na kasi sayang yung pintura ng opisina ko Kasi Correct. puro color blue yata ito, tsaka sayang yung uniforme ng mga staff ko. Tama. Okay, so tapos na po tayo sa ating netizens questions. Let's move forward to the straight political questions kay Congressman. Congressman, brief lang po, no? Ano po bang job description ng Congressman? First of all, ang congressman divided into 2, no? Ang oras man na pupunta sa legislative, which is writing laws, writing bills, at district, no? Big sabihin yung trabaho natin sa distrito at sa ating mga constituents. Pero ako, Rayan, I would further divide it, no? Into 2 more segments.
Number one, pag ikaw ay chairman ng isang committee, tulad ko, chairman ako ng Trade and Industry, panibagong set of responsibilities yan. At pangalawa, under the same segment, are the national issues. If you read our Constitution, ang usual talaga na trabaho ng isang kinatawan ng isang lugar ay magsulat ng panukala catering to your district. Pero hindi naman maiwasan na ang dami nating topics na gusto mo ring lumahok at makatulong rin sa ibang bansa. Whether is sa kuryente, yung Internet Transaction Act ko, etc. These are on a nationwide scale, no? At balik lang ako doon sa being chairman ng Trade and Industry. Ang trabaho ko naman doon ay anything evolving around consumer protection, buy and sell, pangangalakal. Anything under the sun po sa buong Pilipinas ay handled yan ng committee ko. Whether yung mga tindahan, mga retail store, mga problema nila, whether problema po ng mga industriya natin, problema po ng Department of Trade and Industries, paano protektahan yung mga mamimili natin, yung mga ganung bagay ay handled ko. So, on the other side naman, every Thursday and Friday is my what we call People's Day. Siyempre, bumabalik tayo sa distrito para naman pakinggan kung ano po ang mga hinaing ng ating mga mamamayan. Tulad today, nagsimula ako ng araw ko ng 8 o'clock at ngayon ay almost 5 o'clock na. Oh my God. Welcome ang tao sa opisina ko dito. Kahit sino man, no? Walang pinipili yan. At sarit-sarit problema, sarit-sarit issue, welcome kayo, papasok lang sa opisina ko at madidiscuss na natin. No? So tulad lang kanina, kami ni Mayor, binuksan namin ang 2 bagong tayo nating 3S Center sa Lingunan at saka sa Lawang Bato. Dumiretso tayo dito. Kausap ko po ang Knights of Columbus natin, yung mga civic organization natin sa simbahan. Kausap ko rin po ang Jeepney Drivers Association natin dito banda sa Pulo area. Alam niyo naman, nahinto ang mga jeep sa atin at tinutulungan ko silang magkaroon ng prangkisa sa LTFRB. Nag-meeting na tayo tungkol sa sport arena natin. And then, halo-halo na yan. Kailangan natin balansehin ang legislative work mo at district work natin. Marami po palang trabaho ang congressman. Dahil talaga. Sobrang Sinabi dami po mo pala. pa. Congressman, ito po. Can you tell us about the House Bill 6122? When we speak of Yes. the bill. Tama-tama, Rian. I presume na lahat ng mga nakikinig at nanonood ng YouTube channel mo ay tawagin na nating internet savvy, no? Alam nyo naman na with the advent of the internet, we have another medium already of, doing anything, no? Whether enrolling, whether buying yung kailangan mong gamit. I just don't have the figures right now, but according sa isang study na nakuha ho ng ating committee, dito po sa Southeast Asia, number 2 na po ang Pilipinas sa number of internet users, including social media. Ngunit, take note, sa dami ng mga babad sa internet, ang ating pong contribution sa ating GDP ay very small pagdating sa online transaction. Pag kinumpira yan sa Vietnam, malakas ngayon, Japan, malakas ngayon, Indonesia, malakas ngayon, yung contribution ng online transaction sa overall GDP nila ay napakalaki. So, dito magtataka ka bakit ganito ang sitwasyon natin, no? Kaya natin final ang ating panukalo, House Bill 6122, ang tinatawag natin Internet Transaction Act. Number 1, upang palakasin po ang online transaction sa Pilipinas. At number 2, ayusin po in an orderly fashion ang pag-transact online. Ito po ang kauna-unahang batas at ako po ang author nito at ako rin po ang chairman kung saan po magsasaad na tayo ng mga rules and regulations in how you transact online. During our hearing, in-invite ko po ang PNP, CIDG, Cybercrime Unit, in-invite ko ang NBI, in-invite ko ang DOJ, in-invite ko ang DTI. At magugulat ka na mula March hanggang, lagyan na natin July, no? Ito ang isa sa pinakamaraming online scam na nangyari sa history ng Pilipinas. Profiteering, tawag natin doon, under our Price Act, kung saan ang specify ng government na presyo nitong item nito, dapat ganito, triple, quadruple, no? Pinagsasamantalahan ng tao, no? At ang masakit dito, kung kayo'y naloko, no? Kahit nag-order ka na lang sa GrabFood, pagdating doon, hindi dumating yung pagkain in-order mo. Or balik rin naman natin, napakarami sa Valenzuela ang naghahanap buhay ng Grab delivery right now. Daming in-order. Pag doorbell niya, wala naman pala nag-order doon. Alam mo, sagot ng drivers yun, yung gastos na yun. Wala na nga silang kinikita dahil pandemya, bawas pa. At ikaw rin naman, halimbawa, pinag-ipunan mo isang tablet para sa pag-aaral. Pag order mo online naman, defective, ayaw gumana. Ang tanong, saan tayo pupunta? Ano ang protection mechanism natin para sa consumer? Honestly, ang sagot wala. Kasi kahit pumunta ka sa PNP at pumunta ka sa DTI,
hanggang arbitration lang. Hahanapin lang nila, magko-complain ka, mag-file ka ng mga papeles, hanggang doon lang lumalabas. Kaya po dito sa ating panukala, bibigyan na natin ng joint and solidarity liability ang ating mga online platforms. Kung kayo ay bumili dito sa online platform nito, sila rin ay responsible to making sure na yung sellers na nagbebenta are legitimate. Dito sa panukala natin, magtatayo tayo ng tinatawag nating e-commerce bureau. Ito po ang magiging one-stop shop kung saan sumbungan ng mga mamamayan sa lahat ng mga online fraud natin. Ito po ay magiging under Department of Trade and Industry dahil nabobombard sila ngayon ng karami-raming mga kaso at mga complaints regarding online fraud, no? Pati ninanakaw yung credit card, Yes po. pati ho, nag-order, ginamit pangalan mo, hindi pala ikaw, no? Sarit-sari na, alam mo, powerful ang online, powerful ang internet. Pero ganun din, may counterpart din ito na napakabigat din na medium para sa mga sindikato natin. Kaya ho, itong one-stop shop natin, ang e-commerce bureau, will be the first government agency to tackle all sorts of issues and complaints. Meron na tayong magiging sumbungan. Nabanggit niyo po yung protection para po sa mga online, no, mga scammers. At kung kayo po yung gagawa ng kaparusahan, ano pong kayang pwedeng kaparusahan ng mga scammers na to? Meron tayo sa bill natin yan. Hindi pa kasi na-finalize dahil ito po ay dadaan pa sa plenary. Yes. Pero atin ay monetary lang naman. So Monetary. dalawa ho. Magiging may penalty ng monetary ang online platform. If kung di ako nagpakamali, aabot from 50,000 to 3 million yon. At ang online seller din, meron ding ipapataw na monetary penalty. And of course, meron tayong tinatawag na takedown provision kung saan ibababa natin yung IP address at ibababa ho yung page na yan at ide-detect po ng gobyerno natin kung sino itong mga manloloko. Yes. Naaawa lang talaga ako sa mga nalolokong mga buyers natin na their intentions are good to transact online pero pagdating ho ng problema na, wala na ho tayong mapuntahan kawawang-kawawa. Oh. Thank you po, Congressman. Last question for the political. Sino po ang idol nyo in terms of leadership? On a personal level is actually my father. My father has taught us a lot kahit siya po ay isang mahirap lang. And honestly ho, hindi naman nagkaroon ng magandang educational background. Pero dahil po sa kanyang vision, leadership, and kanyang personality, nagporsige siya sa buhay at naging isang malaking negosyante. At hindi naman namin alam rin na dadating ang panahon, magkakaroon siya na anak na mayor, congressman at senador, no? Kaya sa kanyang leadership din kung paano niya palakihin kami at nakita ko rin yung leadership niya, paano patakbuhin yung mga negosyo namin. At ngayon ay nagiging, kumbaga, personal advisor din namin sa mga tatahakin namin sa buhay namin. And nakita ko how great his foresight, his leadership, the way he manages and the way na i-motivate niya ang people around him and the family niya is isang katangian na I think wala ang ibang mga leaders natin. No? Wow, very well said, Congressman. May pagsubok po ba kayo na hindi makalimutan as a public servant? Pinaka-worst na pagsubok? Actually, marami tayong pagsubok talaga Lahat, everyday, pagsubok. sa buhay, no? Oo. Siguro itong unang pagpasok ko sa politika, no? Lalong-lalo na yung pagpasok natin na mention ko a while ago sa party list. Naimbitahan lang naman ako ng isang organisasyon dahil narinig ho nila yung magandang ginagawa natin sa Valenzuela. Noong panahon, ang talagang dream ko lang naman talaga maging negosyante tulad ng father ko, maging successful na negosyante. Kaya ang aking pinag-aral ay tungkol business, hindi naman politics, no? Kaya pagpasok natin dito sa party list, nakita ko na napakahirap pala. Napakahirap na umikot ka from Luzon, Visayas, Mindanao. Napakahirap makiusap sa mga ibang tao para humingi ng tulong kasi hindi naman nila ako kilala eh. At that time pa na tumakbo ko, ang party list ay hindi masyado kabisado ng tao. Kaya nagtataka sila, ano bang tinatakbo nitong tao? No? Anong congressman? Pero bakit ganoon? Bumoto na ako ng congressman ng lugar ko. So maraming uncertainties. Kaya napakahirap po. Walang tulugan yon. Umaga't gabi, nangangampanya kami. Natutuwa naman ako na itong lessons na natuto ko sa mga pagsubok natin ay nag-build up sa akin na ito naman po ang tumulong sa akin na maging district congressman. Kasi back then, hindi ko naman alam rin na ang aking kapatid ay tatakbong national level at mababakente itong congressional seat. So by the time na tayo po'y bumalik na sa Valenzuela at maglingkod, parang lalong nag-mature ako at lumakas yung loob ko. Congressman, yung pagiging public servant or sabihin na natin congressman po, ano po ba yan? By chance or Ako, I can say destiny eh. destiny? Minsan, politics is right time and a right place. At yung right time and right place
Mag-meet yan lang yan together by, of course, Panginoon lang na nakakalam kailan mag-meet yan. Minsan, right time ka nga, pero wala naman opening. Minsan, may opening naman at hindi naman sa timing. May pera ka man at wala namang opening, no? So, lahat ito, I believe na ang politics is really destiny ng isang tao. Whether presidente, whether kapitan, whether anong position, kung ibibigay ng Panginoon yan at ibibigay ng tao, para sa'yo talaga yan. At kung hindi naman para sa'yo, I believe na may other endeavors and careers in life na pwedeng patunguhan. Kasi example na lang yung pamilya namin. We are a business family. Ang inaral namin ay tungkol business. No? Except si Mayor na talagang dapat mag-aabogado kasi siya. Kaya relating to law ang pinag-aaral niya, law and politics. But kami, it's really business. Ang aking ama, ang aking nanay, both businessman and businesswoman. No? Lumaki kami sa environment na corporate. No? At hindi naman namin alam na magkakaroon pala ng pagkakataon na ganito. And after naman si Senator Win ay naging matagumpay, hindi rin namin alam na pangalawa palang kapatid magiging matagumpay din. Then another kapatid po through the party list. Siguro God has a plan for everybody, but when you're there already, gaya na nasabi ko, you have to do your best. You have to dedicate talaga everything. Dahil itong opportunities ay hindi yan dumadating sa lamesa ng isang tao just like that. At siguro may rason na lang ang Panginoon kung bakit dumating lahat ito sa buhay ng isang tao. Alright, so we're down to our last set of interview with Congressman Wes Gatchalian. So, ready na kayo? Tanungin din natin siya kung ready na siya sa ating Fast Talk. Alright, ready na po kayo? Para kung kinakabahan bigla Alright, so ang ating Fast Talk, favorite food? Japanese food, so sushi, sashimi, ganyan. Favorite color? Blue. Favorite place? Somewhere with snow. Favorite brother? Mahirap yan. Pwede ba skip? Baka nakikinig sila lahat Favorite brother? Sino? Rex, si Mayor? Sarang iba sabi ni Mayor. Sabi ni Alright. Give a single adjective that best describe your siblings. You and your siblings. I will mention the name. Number 1, Win. Win, hardworking. Kenneth. Disciplined, something like that. Very disciplined. Rex. Intelligent. Of course, Wes. Persistent. Alright. Gawaing bahay na alam mo po. Kasama ba diyang garahe? Pwede. Mag-ayos ng kotse. Okay. Sports. Golf. Beach or mountains? Beach. Hidden talent. I restore old cars. Wow. Nakakabuo ko from scratch. Wow. Favorite thing you do during day off? Mag-ayos ng kotse. Puro kotse Congressman. One thing you're not good at? Dancing. Alright. Totoo? Seryoso? Nothing. Siguro, dancing. Dancing. Greatest achievement, Congressman. To be a congressman at less than 30 years old. Deepest fear? Matrap sa loob ng kabaong na buhay. Talaga? Oh, bakit ikaw? Hindi ka natatakot? Claustrophobic ako natatakot ako sa elevator. Hindi ako claustrophobic, pero kabaong. Talaga. Okay. So, ayun. As usual, talagang bitin po. Natapos na po yung ating medyo bitin. Hirap Sorry. Sa susunod, tatagalan na natin kasi mas more of, ang interview natin ay more informative. No? So, ito ay lighter version lang po ni Congressman. Congressman, maraming salamat po sa inyong time. Ang viewers po natin ngayon, sigurado nag-aabang po ng inyong mensahe. Baka po meron kayong gustong ibigay or i-mensahe po para sa ating lahat. Maiksi lang siguro, no? Unang-una, Rian, maraming salamat. Alam ko na ikaw ay isang asset sa ating lungsod dahil sa contribution nyo when it comes to arts and culture, no? Siguro hindi ko nakakaalam na marami na dati na tayong magkaibigan dahil sa iyong indie films. In fact, parang ikaw lang yata first time ko nakamit na talagang ang passion is really in creating something different, no? Kaya sa ating mga kababayan sa Valenzuela, mga kabataan na rin natin tulad ko, sana you can follow Ray Andulay TV sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa inyo nasa bahay palagi at kung hindi nanonood ng Netflix ay nanonood ng YouTube. Sana i-follow ka, Ray, sa iyong Salamat po. How to Be You program. Salamat po, Congressman. At dahil dyan, again, Congressman Wes Gatchalian, certified idol ng How to Be You. Guys, salamat po sa inyong pagsuporta sa aming episode ngayon. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para po updated kayo sa mga informative videos po namin na ilalabas po soon. See you guys on our next episode on How to Be You. See ya!